Sa nakikita namin, hindi ko lang sigurado kung si attorney nakalimutan ko, yung rakistang attorney. Tingin ko ho doon, kakamping, mga bossing. Pero na-appreciate niya. So far, ang sabi niya, so far, yung mga ginagawa ng gobyerno ay malaking naitutulong. Hindi na masama. Sila ho, mga DDS, wala hong magandang ginawang tama ang Pangulo sa grupo na tong mga ito eh. Oh, panay batikos. Hindi pa ho nakontento sa pagbatikos, sasamahan pa po ng paggawa ng mga fake news. Yung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Hindi mo alam ito po pwede mo. Yung ba yung mga libreng sakay na hanggang ngayon hindi pa bayad? Nagreklamo yung mga operator ng mga bus. Na-handle niya o iwan utang sa susunod na administrasyon. Magkano daw po ang utang pa nung dating administrasyon? 32 million, mga kababayan. Na i-handle ng maayos yung pandemya, utang ina. Alam nyo, Pilipinas ho yata ang pinakamatagal na makaahon eh. Alam nyo, mga bossing, umalis ako kasi nagbakasyon kami dyan sa Pilipinas. Halos 1 taon. 1 year na po. Kalagitnaan ng pandemya. Tapos, ngayon, siguro mga kung di ako nagkakamali, 2021, labas na ako ng Pilipinas. Palabas na ho kami, no? Bago kami lumabas, nandun pa din ho yung swab test. Kailangan swab test ka 24 oras bago ka dumating ng airport. Pagdating ng airport, swab test ka naman ulit. Tapos nakamask ka, tapos naka-face shield ka. Ganon kami umalis ng Pilipinas, mga kababayan, nung nagbakasyon kami ng 1 taon sa Pilipinas. No? Putek, pagdating namin ng Hong Kong, mga boss, kami lang ho yan naka-face shield yata. Kami lang ho yata yung mga nakamas eh. Wala na, ayos na ang tinutino eh. No? Simpleng-simple na yung kilusan ho sa Hong Kong eh. Pagdating namin ng Hong Kong, sige, tapos na. Lipad kami. Sabi ko, baka Hong Kong lang, baka Estados Unidos. Hindi. Yung eroplano namin, nag-landing doon sa New York. Ganun din no ang sitwasyon. No, hanggang sa nakarating kami, nakabalik kami dito sa bahay namin sa Cayman Islands, mga kababayan. Wala na, normal na lahat. Wala na mga swab test. Tapos mababalitaan namin sa Pilipinas, ganun no. It takes like 1 more year o 1.5 taon pa bago maging maayos. Kinakailangan pa manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Dot Pintura, Parmali, daming yumaman dyan. Sakit ng ilo. Yun yung pinagmamalaki ni Robin Padilla na na-handle daw po yung pandemya. Ito dapat napaghandaan eh. Di ba? Meron na ng mga warning, ano? Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi. Vice Presidente, ikaw yata ang pinaparinggan nung senador mo. Wag ka daw pabida, kagaya nung sinasabi mo na magpadala ng eroplano habang nagliliparan ho yung missile doon sa ibang bansa. Yun naman eh. Tingnan nyo ho, mga boss. Tingnan nyo po, mga kababayan. Ano ginawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing? Humanap ng tiyempo. Naghintay ng ligtas na oras. Ayan, okay na, di ba? Pang-4 o pang-5 na ho yata na repatriation doon sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng, ganito. Yan yung pabida, Robin Padilla. At yung pabida, ito ang sinasabi. No? Yung pabida, eto na naman. Ano na naman ang nila, dahilan nila? Pinupolitika na naman po. Ang daming pwede sagutin. No? 4, mga bossing, sa impeachment ng Vice Presidente. Nandiyan po, nangunguna mga kababayan. Alam niyo po kung ano,
confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, sagutin nila yun. Di po ba? Pangalawa, yung bribery doon sa Department of Education, yung 25 hanggang 50,000 daw po na natatanggap o na-bribe galing sa Vice Presidente. Pangatlo ho, mga kababayan, is, ano ba yon yung pangatlo? Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Pang-apat, ito yung problema nila, si Ramil Madriaga ho, mga bossing. Si Ramil Madriaga na mukhang malapit ng ilipat sa Congress, mga kababayan. Yaan. Lahat po yan, pwede nilang sagutin. Pero ano po ang naririnig nating sagot sa kanila? Muli inuuna ang politika kaysa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino. No? Na hirap dahil sa mahal ng bilihin. Yan yung pinangsosopla nila sa atin, mga kababayan. Lahat ng mga DDS, no, pera lang sila Chis Escudero at si Boss Jewel. Medyo tahimik yung dalawa ho, mga bossing. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil doon sa flood control. Wala na bang ibang sagot? Wala na po ba silang ibang masabi, mga kababayan? No? Para naman at least masatisfy naman yung mga kababayan natin. Sagutin nila, isa man lang doon. Mukhang mahirap po talaga ipagtanggol eh. Lalo na po yung yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tingin ko wala silang maisasagot doon at wala silang maidedepensa po doon. Sabi dito, muli inuuna ang politika kaysa sa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal ng bilihin daw po. Samantalang, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino. Biglang matulungin na ang Vice Presidente. No? Pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Vice President Sara Duterte. Pero ang nakikita ko ho, mga kababayan, ito talaga ang nagtatrabaho. Diba? Ito talaga. Ang nagtatrabaho, mga bossing. Sabi nga po, kakamping na ho mga bossing ang nagsasabi. No? So far, yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, 5,000 para sa mga tricycle driver, na konting angat lang po ng gasolina, ay malaki na po ang epekto sa kanila. Subsidy para doon sa mga jeepney driver, sa mga ibang nagdadrive na pampasahero,